Ito talagang matagal ko nang inaay to, like years and years. Like siguro more than 4 years na talaga na inaay ko tong organizer na to. And the beef cubes. Dito kami ngayon sa Jollibee, ni-redeem namin yung mga e-vouchers ko sa Shopee. So, ayun na siya kadami. O, mga inipon kaya, dati nag-everyday ako ng purchase. Yung mga discounted nila sa Jollibee, check nyo yan sa Shopee. Nakakamura kayo sobra. So, ito na lahat yung redeem namin from, ito yung mga digital purchase ko sa Shopee. So, meron kaming 4 na Jolly Hotdog, isang Yum Burger, and 2, 4, 6, 8 na fish mango pie, 3 Jolly Spaghetti, and 4 na one-piece chicken joy. So, lalagay ko na lang sa screen kung magkano naging total nito. Kasi may discount na to. Plus, nagamit ko pa yung ibang mga coins ko. Kaya, mas naging mura pa yung total price niya. So, check nyo to kapag may mga deals near you. May kita nyo yung mga promos ng Jollibee at iba pang mga stores. Pwede nyo siyang i-redeem sa mga designated lang or may mga stores lang na pwede kayong mag-redeem nito. Hindi lahat ng stores ay pwede yung e-vouchers. Let's have a quick haul lang guys. Itong mga napamili namin sa Landmark yesterday. So alam nyo naman, I'm trying to incorporate yung mga theme na wood, yung kahoy dito sa aming home. So ito yung mga nakita namin sa Landmark. So yung first one, itong bath rug. This one is 199.75 and ayan no. Gusto ko siya kasi ang sarap niyang apakan kasi ang fluffy nung texture nitong rug. And dalawa yung kinuha ko para sa masters at saka dun sa kids CR o yung common CR namin. And next one is itong white and may bamboo lid siya na trash can. Tapos tatanggal tong ganito para pwede nyo suotan ng plastic. And then tsaka nyo lalagay ito para maipit yung plastic. This one is 299.75. Tapos, ganyan lang siya pag magtatapon kayo. So, para sa CR namin to. And then, ito, nakabili na ako nito sa SM before. Sa house namin sa Mandaluyong ko nilagay ito. So, ito yung toilet brush. This one is 229.75. Ang gusto ko sa kanya yan, sarado siya. Hindi mo makikita yung brush. So, ito yung brush niya. So, after mong gamitin, mas mapatuyo na yung brush. Ayan, tago mo lang dito and ang ganda lang ng design niya, napaka-aesthetic kasi nga white tapos yung may bamboo sa top. So, naman itong cutlery organizer, retractable siya, expandable. So, ayan siya oh. So, pwede mo siyang maging ganyang kaliit lang or pwede mo siyang expand na ganito. Actually, ang kailangan ko lang yung ganito kalaki. Pero, since ito yung lang din yung available sa Landmark, itong ganitong wood lang na may expandable, so ito na lang din yung kinuha ko. Dalawa yung kinuha ko, and iniisip ko na lang, switch ko na lang yung mga laman ng drawers para mas magamit ko tong expandable na feature niya. Pero let's see kung gaano ako sisipagin sa paglilipat ng mga gamit. Pero nakatuwa na, yun nga, may additional ka pa na dalawang slot kapag in-expand mo yung organizer na to. This one is 799.75. Ito talagang matagal ko nang inaay to, like years and years. Like siguro more than 4 years na talaga na inaay ko tong organizer na to ng mga spices. And sobrang gustong-gusto ko talaga kasi ayan o, napakaganda. Ang neat niya lang tignan. Glass, tapos bamboo or wood. Tapos ito, never pa ako nagkaroon nito. Ano pang salt and pepper. O diba, napakasimple ng hiling sa buhay. Gusto ko lang siya. And since yun nga, nag-incorporate kami ng mga kahoy na theme dito sa kitchen sa ngayon, sa buong house actually. Ayan. Sobrang ito yung hinanap ko talaga. And siguro enough na rin naman tong 12 na spices na jar. Ayan yung loob niya, oh. Pag inopen nyo, ganyan siya. Tapos, plastic lang tong top na to, and this one is glass. And ang nakakatuwa, sobrang sakto yung size ito doon sa paglalagyan ko. Tiniis ko talaga ha, kasi yung mga McCormick na jars naman ng mga spices, maganda naman siya. Kaya sa akin, okay lang naman. But, ngayon, I give in to this one. And tingin ko sulit naman na at ang tagal ko na rin naman na tiniis na hindi bilhin to. So this one is 1,679.75. So meron ka ng 12 na lalagyan ng spices plus itong may pang salt and pepper.
At kasama na rin tong wood na organizer niya. So, pwede mo rin siyang ihang pag gusto mo. Pero ako, may paglalagayan ako nitong shelf na kasyang-kasya siya. And we also got this measuring cup, feeling barista, diba? So, stainless steel to. 20 ml yung ilalim niya, 30 ml naman yung top. This one is 109.75. Ito daw yung kapag halimbawa wala kang mga pump ng syrups para mas accurate na measurement. Yan, ito yung ginagamit. And next one is itong round na hot plate coaster. Dalawa na to sa isang pack, and this one is 179.75. So, yung kinuha namin, yung happy, at saka yung eat, talk, and share. So, meron pang iba, may blessed, and then merong home. Hindi ko na maalala ang iba pa, pero ayan yung kinuha kong designs. And next one is itong knife sharpener. Kasi, syempre, talagang pupurol naman yung mga kutsilyo, and maganda talaga na matalas siya. Medyo, pero minsan nakatakot, no? Pag sobrang talas ng kutsilyo. Nadadali ang mga daliri. So, this one is 99.75 naman. And last but not the least is itong mga kitchen towels. Tatanggalin ko na kasi yung dark pink ko dito sa kitchen. Magagamit ko pa rin naman yung pang dry kapag may mga hinugasan ako na need kong punasan. It comes in 3 pieces na. 119 lang ito. So, meron akong biniling chevron na gray. And then, meron yung plain na white one lang. Pero may texture siya yan. Parang may mga squares. And this one naman is parang very, I don't know, parang grayish or parang medyo bluish yung line niya. So, ayan lang naman yung munting shopping haul ko sa Landmark Trinoma. And syempre, itong mga spices na to, kapag nalipat ko na yung mga laman dyan, lalagyan din natin yan ng labels. And of course, share ko sa inyo kapag na-organize ko ng mga ito, kapag nailagay ko na sila sa kanilang mga pwesto. Here's our dinner for tonight, guys. Sangyup tayo ngayon. So, beef lang ito. Beef yakiniku, no, mahal? Yep. And then, some hot dog. Tsaka cheese. Siyempre, di mawawala yan. Dahil yan ang sausawa namin. Plus, kimchi sa amin ni Daddy. Hindi naman nakikimchi yung mga bata pa. Roasted seaweed. Dahil wala kaming lettuce, rice, and egg. Say, kain. Kain. Say, kain tayo, guys! Kain tayo, guys! Get rice na. Mabilis na rin yung maluluto yung meat. Wala rin kaming fish cake ngayon. Hindi kasi kami nakapag-yummy pa eh. Hindi na kami nag-noodles. Nag-bake ako ng brownies kasi nadali namin to sa birthday tomorrow. Bali, total of 4 dozens tong isang buo na to. And nabigay ko na yung 7. Kinain na ng mga bata at saka ni Daddy. And then the rest, ipapack ko na siya. So, and then yung cake tapos ka na rin i-bake. Nasa ref na siya. Pinapalamig ko para later igaganash ko na siya. Sorry guys, ito ay hindi ko share ang recipe. Dahil alam niyo naman po, nag-online class ako. Lalagay ko po sa description box yung FB page sa online class. If you want to join. So, ipapack ko dapat siya individually, kaso umiral ang katamaran. So, nilagay ko na lang siya dito sa mga glass na containers ko. And ganyan na lang namin siya bibit-bitin tomorrow. Para less plastic din. So, nilagyan ko na lang siya ng mga cupcake liners. Punta kami ni Daddy ngayon sa Trinoma and sa SNR. Mamimili rin kami ng grocery, konting grocery or kung ano pamimili namin. At saka yung kailangan ko sa kitchen. So, I don't know kung masasama ko kayo makaikot. Let's see. Or makuhaul ko na lang yung mga napamili namin after. Ito na yung mga napa-grocery namin. Kasi nga, pa-quarantine na naman. Kaya nag-prepare na rin kami. Baka mahirapan mag-grocery si Daddy kapag hindi ako makakasama sa kanya.
Good morning guys! Weekend na today and hindi ko na na-hold to kagabi pag uwi namin kasi medyo late na kami nakauwi after mag-grocery. So ngayon i-haul na natin siya. Very quick one lang to kasi konti lang naman to. Lahat pala to ay yung mga na-shopping ko sa Danmar Trinoma. Ulit ako ng cutlery set, yung gold. Kasi yung mga rose gold ko, gusto ko siyang i-keep muna. I love my rose gold na set. Pero gusto kong puro gold yung laman nung organizer namin. Kasi alam nyo na, parang minsan na-OC ako ng iba-iba yung color. Mura lang to, kaysa doon sa binili ko sa Shopee. Kasi binili ko sa Shopee before, nasa 1,000 plus or 1,000 siguro, ganun. And this one, yan, isa-isa natin para malaman niyo yung price niya at magkano maging total niya. Itong bread knife is 279.75. Mabigat siya, makapal to. And kung tatanungin niyo ako kung nagka-tarnish ba, so far yung mga ganito ko, hindi naman nagta-tarnish. Kasi marami nag-comment before, noong una ako bumili ng mga ganitong cutlery set na nagka-tarnish daw. So far sa amin, hindi naman nagta-tarnish. And then, kumuha rin ako ng fork. 6 piece na palang laman nito kada pack. And this one naman is 199.75. And then, spoons. Same din yung presyo nito, 199.75. And, teaspoons. Kasi gamit na gamit talaga namin teaspoons dito sa bahay. This one is 179.75. Maganda yung quality niya. Mabigat siya talaga. Parang kapareho talaga siya ng binili ko sa Shopee na makakapal. Ayan, no? Yung kita niyo yung kapal niya. Makapal siya. Mabigat tong mga utensils. And ayun na, para sa amin, di talaga siya nagtatarnish pa so far. Bili ako nitong mga jars na bamboo lid. Actually, gusto ko dagdagan pa sana to. Kaso ito na lang ang stocks nila. This one is 149.75. 10 by 12 cm ang size nito. And kung makita ko talaga to, sobrang natuwa kami ni Daddy dito. Itong barrel na glass. Ayan siya, oh. Ang cute niya sobra. Tapos, makapal siya. Hindi yan manipis na parang ang gaan. Medyo may bigat to, pero sakto lang yung bigat niya. So, gusto ko talaga to. Ang naisip ko talaga na makita ko to, pang shot namin ni Daddy. Ayan. Pag umiinom kami ni Daddy, ayan, nakakatuwa lang. Ang ganda niya. And may mas tall glass nito. And ang ganda rin nun. Siguro next time yun naman. So, this one is, 6-piece set na siya. And 629.75 naman to. Ito yung box niya nung 6-piece na barrel na glass. So, ang ganda niya na, yun na nga, sabi ko sa inyo, maganda siya kapag nag-entertain din kayo pag umiinom. Ayan, ang ganda niya nilagyan ng alak. And at the same time, ang ganda rin niya nilagyan ng dessert. Pang ice cream or pang yogurt. Ang social lang tsura niya, oh. Ang cute-cute lang. Pwede nga rin siguro to sa affogato, eh. Diba? Kasi ang gandang tingnan ng itsura ng glass. So, ayan. And, meron din yung iba pang mga colors doon. Meron niyang light na pink, may light green, may light blue. So, sobrang dami niyang colors at may iba-iba pang mga sizes. Kaya nakakatuwa. Check niyo yan. And next one naman is itong bamboo na tray. Malaki siya. Ayan yung lalagyan ko ng mga Torani syrups. Kasi gusto ko nga naka-tray siya. At the same time, para mas medyo protected din yung mga bottles ng Torani. And that one is 749.75. Ako sa inyo pa nakalagay na yung mga Torani and Starbucks syrups ko dyan. And kakapakita ko pa lang sa inyo, diba? Bumili rin ako ng kitchen towels. Natuwa ko sa kitchen towel. Sobrang ganda niyang tingnan sa kitchen. Yan, papan ko saglit yung camera para makita nyo. So, ayan yung kakahol ko lang and dilagay ko na siya. Natutuwa ako sa itsura niya sa kitchen and okay talaga siya dito. Kaya naman, since nasa landmark na kami, bumili pa ulit ako ng isa pang set. This one is 119 pesos only. Tatlo na siya. And ito namang jar na to, ayan, sobrang cute lang talaga. Ang liit-liit lang niya. Oh. Ayan lang siya sa kamay ko. And 3-piece set na to, 119.75. Pinag-iisipan ko kung dito ko ilalagay yung baking soda and baking powder para sa mga pang-bake ko. Ang cute-cute lang talaga yan tignan. And yun nga, at least small amount lang yung kailangan mong punuin. Since di na ako ganon ka, sobrang nagbe-bake naman. Di katulad dati na talagang kailangan ko mas malalaking containers. So, ayan yung nakuha ko. And 3-piece set na siya. May sobrang isa actually. Kasi ang naisip ko pa rin talagang ilagay is yung baking powder, baking soda. Pero I'm sure,
May malalagay ako dyan. Next one is ito namang canister na to. 2-piece set naman siya. And 139.75 lang to. Glass din to. And, ayan nga, gusto ko naman ditong ilagay yung sa may coffee nook, yung mallows at saka yung almonds namin. Yan, nakakatuwa lang yung itsura niya. O, kasi, sobrang gusto ko yung ganito. Yung plain lang yung harap. Actually, yung 4, pang baking ko rin siya gagamitin. Diyan ko lalagay yung mga sweetener ko. Sweetener, santan gum, and then yung erythritol. Ano ba yan? Yung erythritol namin. So, yung mga pang ano yun eh, pang keto namin dati o pang LC namin na diet before. Actually, hindi pa ako ganun ka-sure kung yan na ba yung maging final niya or okay na ba ako sa lalagyan niya. But, sobrang mura lang kasi nito and ang ganda niya para sa kitchen. And last but not the least, itong pot ni Bunso. May lamin lang to, 149.75. Kailangan kasi nga may project siya sa school na kailangan niya mag-alaga ng plant. So, bumili kami nito para paglalagyan ng plant niya. So, ayan lang naman guys, yung konting napamili namin sa Landmark. And hindi ko pa nga nabili yung picture frames na kailangan ko, na gusto kong gawing gallery wall ng mga bata. Kasi after namin talagang mag-grocery, naubusan na kami ng time. Kaya, next time na naman yun for sure. Hello everyone, today we're gonna be cooking arroz a la cubana. Arroz a la cubana is a popular dish in Spain. The Spanish version is made up of white rice, fried egg, and tomato sauce. It does not include any meat at all. Filipino arroz a la cubana recipe is more festive because it has fried bananas and ground meat along with rice and fried eggs. The additional ingredients make the Filipino version distinctive. Here's what we need. Heat the cooking pot and then pour the cooking oil in it. When the oil is hot enough, we can now add the ground pork and cook it for 5 minutes. Add the onion and garlic powder. Add the water. The spaghetti sauce. And the beef cubes. Mix and let it simmer for 20 minutes. While letting the ground pork simmer, you can now start frying your bananas. Add your oil to a frying pan. Add your bananas. You can now add the potatoes and carrots and simmer for another 10 minutes. Now we can fry the eggs.
time to eat. Thanks for watching. I hope you try to make this at home.